Sinasabi nila na bawat bata ay nararapat magkaroon ng magulang, pero hindi lahat ng magulang ay karapat-dapat na magkaroon ng anak. At walang mas totoong pahayag kesa rito sa ating kasong tatalakayin ngayon. Sa halip kasi na ituring ang kanyang mga anak bilang maliliit na taong nangangailangan ng pag-aaruga at proteksyon, itinuring sila ni Mick Philpott na parang mga gamit, mga panibagong pagkakakitaan, mga personal niyang gatasang baka na nagbibigay sa kanya ng benepisyo mula sa gobyerno. Ang kanyang kasakiman ang tuluyang nagbulag sa kanya sa pagiging tao ng sarili niyang mga anak, sa paraang hindi maiisip ng kahit sinong matinong tao. Siya ay uhaw sa kasikatan, makasarili, at idineklarang isang ganap na psychopath. Para sa lahat ng mga nasa paligid niya, ang buhay sa ilalim ng kanyang bubong ay isang bangungot na gising. Sa video na ito ay sisilipin natin ang nakakakilabot na kaso ni Mick Philpott at kung paanong kasama ang kanyang mga kasabwat ay nagawang kitilin ang buhay ng 6 niyang anak. Ano ang nagtulak sa lalaking ito para gumawa ng isang krimeng hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip? Paano niya nagawang isakripisyo ang sarili niyang mga anak alang-alang sa pansariling kapakanan? Anong klaseng pag-iisip ang kanyang magplano ng ganitong uri ng karumal-dumal na krimen? At sino-sino ang mga taong naging bahagi ng madilim niyang balak? Yan ang tatalakayin at hihimay-himayin natin sa videong ito kung saan masisilip natin ang masalimuot na isipan ni Mick Philpott at ang bangungot na iniwan niya sa mundo. At kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-iwan ka na rin ng komento kung ano ang masasabi mo sa kasong ito. Krimen X-Files. Ipinanganak si Mick Philpott noong 1956 sa Derby, England. Mabilis siyang nakilala hindi dahil sa talento, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa pagkakaroon ng 17 na anak mula sa iba't ibang mga babae. At hindi ito dahil sa labis niyang pagmamahal sa mga bata. Sa katunayan, kabaligtaran ang katotohanan. Wala siyang taglay na kahit anong pag-aaruga. Siya'y mainitin ang ulo, marahas at lubhang delikado. Maaga pa lang ay lumabas na ang kanyang lason, lalo na sa mga babae. Sa edad na 19, niligawan niya ang 15 anyos pa lamang na si Kim Hill. Sa simula'y inakala ng dalaga na si Philpott ang perpektong kasintahan. Pero hindi nagtagal ay nawala ang karisma at nagsimula ang pananakit. Hindi ito palihim, hindi ito banayad, lantaran at naging brutal si Philpott. Isang gabi sa isang pub, hinampas niya si Kim sa bibig gamit ang cue stick. Dumugo ito ng sobra pero walang nangahas na makialam. Binugbog gamit ang baso, dahilan para mabali ang kanyang tuhod. Dahil lang binigyan niya ng atensyon ang isang batang kanyang inaalagaan. Pinanay niya sa singit si Kim gamit ang crossbow. Dahil masyadong maiksi ang suot nitong damit. Noon ay nag-aaral pa si Kim. Nagsisinungaling siya para pagtakpan si Philpott. At higit sa lahat, takot na takot siya dito. Pagkalipas ng 2 taon ng lumalalang karahasan noong Hulyo 1978, naglakas si Kim na makipaghiwalay. Sumulat siya ng liham ng pamamaalam. At ang naging tugon ni Philpott, tumakas siya mula sa army. Pinasok ang bahay ni Kim at inatake siya habang natutulog.
Sinaksak siya nito ng 27 na beses gamit ang 9 na pulgadang kutsilyo. Anya, if I can't have you, no one else will. Yan daw ang sinabi niya kay Kim. Nang tangkain ng ina ni Kim na sumaklolo, sinaksak din niya ito ng 11 beses. Sa hindi kapani-paniwalang paraan, parehong nakaligtas ang mag-ina. Ang ina ni Kim na isang nurse, gumapang papunta sa telepono para humingi ng tulong. Pagdating ng mga paramedics, nadatnan nila si Philpott na kalmado lang na nakaupo sa hagdan. Hawak pa rin ang dugoang kutsilyo. I wouldn't bother, Anya. She's a goner. I have done a good job on her, dagdag pa nito. 2 beses namatay si Kim. Una sa ambulansya at pangalawa sa operating table. Pero sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng mga surgeon. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbangon. Sinaksak ni Philpott ang kanyang likod, mga braso, binti at nilaslas ang kanyang tiyan. Pinakolaps ang parehong baga at tinamaan ang pantog, bato at atay nito. Sa korte ay nagsinungaling si Philpott. Sinabing self-defense daw ito, pero hindi yon kinagat ng ebidensya. Nahatulan siya ng attempted murder at grievous bodily harm. Ang kanyang sintensya ay 7 taon at 2 buwan. Pero alam mo ba kung ilang taon lang siya nakulong? 3 taon lamang at 2 buwan. Pinalaya siya ng maaga dahil sa mabuting pag-uugali daw sa kulungan. Walang tunay na kaparusahan, walang rehabilitasyon, at higit sa lahat, walang pagsisisi. Habang nasa kulungan pa, ay nagsusulat pa si Philpott ng mga sulat kay Kim. Nagpapahayag ng pagsisisi daw kuno at nagpropose pa ito ng papakasalan niya ito pagkalaya niya. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Kim ang trauma. 40 taon na ang lumipas pero tuloy pa rin siya sa counseling. Anya, you don't say no to Mick Philpott. Hindi niya naiintindihan ang salitang ganun. Pagkatapos makulong noong 1986, pinakasalan ni Mick Philpott si Pamela Lomax. Nagkaroon sila ng 3 anak at di kalaunay muling umikot ang siklo ng pang-aabuso. Tahimik si Pamela. Natatakot matapos niyang malaman ang mga ginawa ni Philpott kay Kim. Umasa siyang iiwan na lang siya nito balang araw. At ginawa nga niya. Noong 1993, sa edad na 37, nakipagrelasyon si Philpott sa isang 14 anyos lamang na dalagita. Siya si Heather Kehoe. Pagtungtong niya ng 16, tumakas siya sa kanilang bahay at sumama kay Philpott. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Binugbog ni Philpott si Heather dahil hindi siya nanganak ng babae. Tinuruan pa niya ang mga matatanda niyang anak na saktan ang kanilang sariling ina. At nang hindi na siya muling mabuntis, pinarusahan siya nito. Ikinulong sa labas ng bahay o di kaya na may tinatakot gamit ang kutsilyo. Hanggang sa dumating ang araw na tumalon si Heather sa bakod at tuluyang tumakas. Nawala muna sa kanya ang kustodiya ng mga anak. Pero nabawi rin niya matapos ang matagal na laban. Sabi ni Heather, si Philpott ay parang si Jekyll at Hyde. Mabait sa simula pero mapanganib at marahas sa katagalan. Pagdating ng taong 2000, nakilala ni Mick Philpott si Mary Duffy, isang 19 anyos na dalagang ina na kakalabas pa lang mula sa isang mapang-abusong relasyon. Nagkunwari si Philpott bilang tagapagligtas nito. Agad silang nagsama sa iisang bubong. Sa mismong ospital matapos isilang ni Mary ang kanilang unang anak na si Jade, doon siya nag-propose. Pero hindi nagtagal, nagsimula na naman si Philpott ng panibagong relasyon sa isang 16 anyos na si Lisa Willis. Isang ulilang ina. Lumipat si Lisa sa bahay ni na Philpott at Mary at muling umikot ang parehong siklo.
Pagsapit ng 2003, pinakasalan ni Philpott si Mayrid at si Lisa ang nagsilbing bridesmaid nito. Simula noon ay nagsama-sama silang tatlo sa iisang bahay, isang 3-bedroom council house. At sa pagitan ni na Mayrid at Lisa, nagkaanak si Philpott ng 11. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, kinokolekta niya ang sahod at benepisyo ng mga babae. Mas maraming anak, mas maraming pera. Nag-apply pa siya para sa mas malaking council house dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, pero tinanggihan ito dahil wala na daw bakante. Hindi kailanman nahiya si Mick Philpott sa kanyang pamumuhay. Noong 2007, lumabas siya sa Jeremy Kyle Show, ang bersyon ng UK ng The Jerry Springer Show. Doon ipinakilala niya ang kanyang asawa at kabit habang hayagang ipinagmamalaki ang kanyang kakaibang setup ng pamilya. Ipinagpilitan pa niyang hindi siya makakapagtrabaho dahil sa media coverage at sa kanyang kriminal na record. Nang tanungin tungkol sa pagiging magulang, bigla siyang naging agresibo. Sa totoong Philpott fashion, minuran niya ang host at sinagot ng "Talk to that Paul," sabay turo sa gitnang daliri. Nagbiro pa siya tungkol sa pagpapalagay ng vasectomy at sinabing balak niyang hiwalayan si Mayrid at pakakasalan si Lisa tapos hiwalayan ulit niya ito. Para lang pareho silang magdala ng apelyedong Philpott. Sa panahong iyon ay tumanggap na siya ng mahigit £25,000 kada taon mula sa government benefits. Sinundan ito ng isang 2007 documentary. Sa panahong iyon ay isang conservative MP na si Anne Widdecombe ang nanirahan kasama ang pamilya sa isang linggo. Inayos niya ang 3 trabaho para kay Philpott, pero ni isa dito ay hindi niya sinipot. Mas pinili niyang matulog sa isang caravan sa bakuran, kung saan salitan siyang sinasamahan ni na Mayrid at Lisa. Ayon kay Widdecombe, tinatawag ni Philpott na bitch ang 2 babae. At ang nakakalungkot, wala ni isa sa mga anak ang nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga ina. Ngunit sa likod ng kakaibang setup sa bahay, unti-unting sumisiklab ang tensyon. Noong 2010, nabigyan ng babala ng pulis si Philpott matapos hilahin si Mayrid palabas ng bahay habang nakasabunot sa buhok nito. Binugbog din niya si Lisa gamit ang kahoy. Binuhusan ng mainit na kape at pinagbawalan na hindi siya pwedeng kumausap ng kung sino-sino. Pagsapit ng Pebrero 20, 2012, ay sumuko na si Lisa. Sinabi niya kay Mary na isasama niya ang 5 anak niya sa pagtakas. Pero sa halip, siya lang ang tumakas at lumipat sa bahay ng kanyang kapatid. Yun lang ang tanging paraan para makaalis ng walang gulo. 3 buwan ang lumipas, galit pa rin si Philpott at nakaabang ang isang matinding laban para sa kustudiya. Dumating ang bagay na hindi inaasahan. Nagplano sina Philpott, Mayrid at ang kaibigang si Paul Mosley. Susunugin daw nila ang bahay habang nasa loob ang mga bata at si Lisa ang isisisi. Sisimulan daw ang sunog, sasagipin daw ang mga bata, magmumukhang bayani at mananalo sa kustudiya. Nang sa ganun, mas kumita pa sila ng mas malaking benepisyo at baka makakuha pa ng mas malaking bahay. Pero nauwi ito sa isang trahedya. Alas 4 ng madaling araw noong May 11, 2012, sinimulan ang sunog. Ibinuhos ang gasolina sa may sulatan ng pinto. Mabilis na kumalat ang apoy, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Sina Jade, John, Jack, Jessie at Jaden ay nasawi sa mismong lugar. Si Dwayne, ang panganay na 13 taong gulang, ay pumanaw makalipas ang 2 araw sa ospital. Lahat ng biktima ay namatay dahil sa paglanghap ng makapal na usok.
Sa itaas ng bahay ay pumalo ang temperatura sa higit na 500 degrees Celsius. Walang nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Lahat ng bata maliban kay Dwayne ay mga anak ni na Mary at Mick. Si Dwayne ay mula sa dati nitong karelasyon. Ang mga batang ito ay inilarawan bilang matatalino, malambing, mahiyain, magagalang at mapagmahal. Pero ngayon ay wala na sila. Sa simula ay nabigla ang buong komunidad. Napakahusay ng panglilinlang na ito ni Philpott. Marami ang tumangging maniwala na kaya niyang gawin ito. May ilang kapitbahay pa nga ang hayagang nagtanggol sa kanya. Ngunit may napansin ang mga imbestigador na tila kakaiba. Ang kilos kasi ni Philpott pagkatapos ng sunog ay kahina-hinala. Sa mga pagbisita sa punerarya ay nagbibiro pa siya. Nilagay pa niya sa headlock ang isang family liaison officer. Sa isang press conference ay nagpasalamat siya sa publiko at inanunsyong idinonate ang mga organs ni Dwayne. At sa gitna ng lahat ay nakipaglandian pa siya sa isang babaeng pulis. Lalong lumakas ang hinala ng mga pulis. At dito nagsimula ang pagbagsak ng kanyang kasinungalingan. Isang lalagyan ng gasolina at pares ng guantes ang natagpuan. Sa forensic analysis ay lumalabas na may bakas ng gasolina sa damit ni na Philpott, Mayrid at Mosley. Nagtanim ng mga listening device ang mga pulis sa loob ng sasakyan nila at sa silid ng kanilang hotel at ang mga nirecord nila ay karumal-dumal. Inamin mismo ni Philpott na kasalanan niya ang lahat. Napag-usapan din nila ang pagsunod sa iisang kwento. Hindi ka panipaniwala na i-record si Mayrid na may ginagawang sexual na gawain kay Mosley na hinihikayat pa ni Philpott mismo para lang manatiling tapat si Mosley. Pinag-uusapan din nila kung paanong sinusubukan daw ni Philpott na iligtas ang mga bata. Pero ibang-iba ang sinasabi ng ebidensya. Walang hagdan at walang pagsubok na pagligtas sa mga bata. Ang meron lang ay pamamaslang sa pamamagitan ng kapabayaan at kalupitan sa mismong magulang ng mga bata. Inaresto sina Philpott at Mayrid noong Mayo 28. Sumunod si Mosley noong Nobyembre. Lahat sila ay sinampahan ng kasong murder. Kalaunan ay ibinaba ito sa manslaughter. Nagdesisyon ang korte na wala silang intensyong patayin ang mga bata. Pero malinaw ang layunin nilang manipulahin ang sistema para sa pansariling kapakinabangan. Abril 2 noong 2013, hinatulang guilty ang tatlo. Si Philpott ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may minimum na 15 na taon. Sina Mayrid at Mosley ay parehong sinentensyahan ng 17 na taon at kailangang magsilbi ng hindi bababa sa 8.5 na taon. Binigyang diin din ng hukom na si Mayrid ay mas pinili ang asawa kesa sa mga anak nito. Kabahagi siya sa pagpaplano at paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Siya ay paulit-ulit na nag-apela pero ito ay paulit-ulit ding tinanggihan. Pinalaya si Mayrid noong Nobyembre 2020 matapos lamang paglingkuran ang kalahati ng kanyang sintensya. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan at inilipat sa isang halfway house. Si Paul Mosley ay pinalaya noong 2021 ngunit muli siyang inaresto dahil sa paglabag sa kanyang parol. Muling pinalaya ulit ito noong 2023. Si Philpott ay nanatiling nakakulong at pinaglingkuran ang natitirang bahagi ng kanyang hatol. Isa siyang halimaw, isang manipulator, isang lalaking hindi nakita ang mga anak bilang biyaya sa taas, kundi bilang puhunan. Tinawag siya ni psychologist Glenn Wilson sa isang textbook psychopath na isang exhibitionist na may antisocial personality disorder. Ano ang nararamdaman niyo habang pinapakinggan o pinapanood niyo ito? Habang buhay bang dapat ang kapalit ng ganitong klase ng kasamaan?
O masyado bang maaga ang naging sintensya para sa mga taong naging bahagi ng trahedyang ito? At kung mas maaga sanang kumilos ang hustisya noong unang lumabas ang mga babala, ilang inosenteng buhay kaya ang kanilang nailigtas? Hindi lang ito kwento ng krimen, ngunit isa rin itong paalala na may mga pagkakataong binabaliwala ng sistema ang panganib hanggang sa huli na ang lahat. Kaya ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Paano tayo makakasiguro na maririnig ang boses ng mga bata sa oras ng panganib? At kailan ba talaga magsisimula ang hustisya? Kapag ba may namatay na? I-share ang inyong saloobin sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga mas malalalim at matitinding true crime na kwento na gaya nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at pindutin na rin ang bell icon para updated ka sa latest nating mga videos. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.